Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday. Ayan. So, finally, Good Friday tayo. October 4, 2024. So, nag-up po yung index natin at halos mag-breakout sa 7,500. Ayan. Medyo malakas yung market natin. Nagbalikan sa paggalaw yung ating mga stocks. So, hinila tayo ni Monde. Malaki yung tinas niya for today's trading natin. So, isang good news sa market natin. Okay. Net foreign buy ulit tayo. So, ganun pa rin naman, greater than 15 billion pa rin naman yung net foreign buy dito sa market natin. So, may gustong sabihin yung yung chart talaga. So, hindi ako magtataka kung Monday, hopefully walang giyera sa Israel, is breakout tayo sa 7,500. Kasi laki na eh. Another 600 million yung pumasok ulit dito sa market po natin. And makita mo naman, halos mag-breakout na 32 point something na lang, di ba, na points, 7,500 level na tayo. So, tapos hindi naman masyadong bumabagsak yung, may mga nagpo-pullback, pero hindi naman ganun kalaki yung mga drop ng ibang stocks natin. And for today's reading natin, medyo marami yung gumalaw nga po sa market sa Manaya. So medyo na-digest na siguro ng market yung yung impending kasi wala pa naman, di ba? So niyayari pa rin ni Israel si Lebanon o Yemen yata yung tinitira niya kahapon. So meron pa ring risk syempre ng escalation kasi Iran naman after niya, di ba? Tapos ang sabi ni Biden, so mag-i-exact sila ng revenge sa bandang Iran naman. Kaya nag-expect ako baka naman hindi matuloy yung yung breakout. Pero tinitingnan ko siya medyo malakas talaga yung yung market. So ang pinaka main catalyst talaga natin bukod doon sa medyo nag-subside yung usapin doon sa gera sa Middle East is yung inflation natin. So muntakin mo from more than 6% yung inflation natin is nasa around 1.9% na lang siya. So sobrang baba yung ginalaw niya. So yun siguro yung na-anticipate ng malaking volume na pumasok dito sa market natin. Alam siguro nila nag-improve yung inflation. So mas maganda pa yata yung inflation natin kumpara sa US, di ba? So for the month, for this month only. So tingnan natin for the coming few months. Okay, so dahil dyan, medyo marami pong berde gumalaw dito sa mga stocks. So nanguna nga po si Monde, nag-up siya ng 6.51%. Meron siyang net foreign sale pa rin, no? 4.65 million net foreign sale dito sa market natin. Tapos si Aslag, okay, ito yung isa sa mga winners kasama ni Haven. Nag-up siya ng 13.16%. Ayan. So, umarangkada si Pagkatapos kay Alter, dito naman sila kay Aslag, mga renewable energies. So, meron siya 48.10K net foreign sale. At sa mining, nag-pullback ng konti yung mining eh. Nakita ko si FNI nag-drop kanina. So, negative 1.23%. So, siguro profit taking dito sa mga minero. And meron siyang 409K net foreign sell for today's trading natin. Tapos, yan, si Home, gumalaw din siya. So, magaling closing niya, 6.85%. But wala si Eben sa winners natin. Pero siya yung humahatak sa mga bilyar stocks, si BLL. Nag-pullback ng konti, pero umakyat naman si Home. Si Aldi, hindi ko nakita kung gumalaw. And then si Medic, bilyar din yun, di ba? Kasama din sa mga bilyar stocks pero hindi gumalaw. So ito lang si Home at saka si Haven lang yung gumalaw yung price action. So maganda, meron siyang 390K net foreign buy. Tapos SCC, biglang si SCC kanina nandito sa bandang baba, dito sa pwesto ni dito kanina. So hindi ko alam bakit nag-second na siya dito. So meron akong nababasa sa Instagrams Monday to Wednesday. Meron daw announcement si SEC natin. Ewan ko lang kung matutuloy na siya kasi yung price action niya 0.3%. Hirap na mag-breakout sa resistance and meron pa siyang 5.12 million net foreign sale. Pero meron siyang disclosure, namimili na yung executives natin, di ba? Minsan, yun yung sign natin na malapit na mamigay ng dividendo. So tingnan natin for next week. So yun yung pinag-usapan dito kay SEC. And then si SGP, nag-up siya ng 3.4% and meron siya 87.18K net foreign buy naman dito po sa markets natin. Okay? So good vibes yung market, 1.07% yung closing po natin. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa po yung ating disclaimer. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks.
meron po kasing risk na involved dito sa market, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating mga social media, dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka po sa mga reviews natin, or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers dito sa mga trending stocks, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga PSC stock market studies naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Medyo gumagalaw na si Bitcoin, nasa 61K yung galawan niya kanina. So hopefully, meron pa yan mamaya. So abangan natin yung ating crypto. Malaki yung bounce nun. Malaki ng drop ng ng ilan, sina Sol, sina XRP, di ba? More than 10% yung drop. Tapos sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. Ayan, check mo na po yan. Facebook page. Tapos sa Bulagipig, yung articles natin dito sa local market, US and cryptos. Tapos sa Bulagipig, Bulagipig. Dito sa Twitter para sa mga posts natin. So hindi ko nakita yung foreign funds sold kanina. So ito nga yung pinaka-closing natin o recap ni Investa. So inflation yung pinaka-main reason kasi 1.9%. Ang laki ng binaba niyan pero hindi masyado umakyat si PSE. Pero okay lang kasi nag-stay naman siya above ng 7,400 levels natin. Okay? Tapos ito yung summary. Ayan, wala pa rin tigil yung yung foreigner sa market natin, 607.93 million. So hanapin ulit natin over the weekend sino yung mga pinupuntahan ng mga foreigners natin kasi normally sila naman yung tinutulak. So panalo sa market natin sa ngayon is nag-pullback sa mining, industrial naman na stocks at saka finance. Ayan, kulelat yung paborito ko na properties, negative 1.02%. So yung winner natin is industrial at 1.94%. Robinsons Hotel and Resorts is poised to make waves in the hospitality sector with 10 billion investment aim at expanding its upscale portfolio. Ayan. So kakaiba pa ba ito kay Iba pa si RRHI, sino ba to? RHR. Ayan. So Robinsons Hotel. Okay, tapos sa bandang taas, foreign funds bought, EUB, yung mga panalo talaga yung mga bangko, no? BDO, BPI, SLF, Alter, AP, ayan, sumubuhay pa si Alter. GSMI, Jollibee Pizza, STN, ACGGS, CRITS, DNPR Globe, at saka si TEL. Ayan, yun yung mga binili ng mga foreigners. Tapos yung closing natin. Medyo halos pantay lang, no? Okay, so tinamaan yung properties nga si Ali, 1.6, at saka si SMPH, negative 1.07. Wilcon yung pinakamalaki, yung drop, negative 2.64%. So sa winners, hinatak tayo ni Monde, 6%, laki. Tapos si Meralco, 4.41%. BPI, breakout yata ulit. 4%, CNPF, parang breakout din to. 3%. Ayala Corporation, matigas pa pala to. Kala ko padaus-dus na. URC is nag-bounce ulit, 2.48%. Okay? So yun po yung mga galawan sa mga big caps. Ano ba to? PCC lauds the enactment of the VAT on digital services. Ayan. So yung mga, merong Shopee dyan. Ayan. Meron tayong tax yan na 12%. So Aslag energizes Raslag 4. Started its testing and commissioning for Raslag 4 solar plant in San Pablo, Pampanga. Capacity is 26.4 megawatt. Ayan. So may project pala si Aslag natin kaya siya nauna for today. Ito naman si Red Sea and XE Airstream gets wind service energy contract. Ayan. Nakita ko din to. Gumalaw din to si Red Sea kanina. Cebu, 1.4 trillion aircraft order. Hospitality unit of kay Robinson Land. So sa kanya pala yon, RHR. Alco bought shares in the developer of designer residences. Telmer, okay, bought into Kayana. Ano ba to? Kayana Solutions, subscription of 570 million additional common shares at 1 peso. Ayan. So may catalyst pala si Meralco natin. Pero si Tel parang hindi ko napansin masyado. NextGen receives LEO approval for assignment of wind energy
service contracts. Ayan. SSI on the move. Ayan. Binabantayan pala ni Investagram. Sino pa? Picor, Shell PH. Hindi mo masyadong gumalaw to eh. Pero yung global prices daw ng oil products umakyat dahil nga dun sa tension sa Middle East. So shares of Asian energy producer may move on concerns that Israel may decide to strike Iranian crude facilities kasi kahit si Joe Biden, parang ito din yung nabanggit doon sa isang interview naman niya. So abang-abang tayo next week. Hopefully, maka-break muna tayo sa 7.5 bago mag-pull back si PSE market natin. San Miguel, lead operator of NAIA will implement curbside fees for vehicles that exceed the time limits this year. Okay, so marami na siyang mga cost gagawin, mga additional costings. Aboitiz is partnering with Ireland's International to upgrade and operate Laguindingan International Airport. Red Sea successfully transferred its rights and obligations under WESC. Okay, hindi ko alam po ano yan. CEO, board directors approve at 20%. CEU, 20% stock dividends. Ayan, may bago tayo. FCG, Innovation and Development received PESA approval for its new project to produce pizza products. Okay, so Cebu Pacific, ang target ni PhilStocks is 38 pesos daw. Share buyback, Costco, Robinsons Retail, Aslag, Robinson, okay na yan. Nabasa natin yan, BLN, di ba? Bidang-bida yung mga bilyar stocks natin. Gokong Way, ewan ko kung mabubuhay naman to. Si GGS, URC, di ba yung bangko nito? Si Gokong Way natin. Breaking, so ito yung pinaka-good news natin. Kanina umaga, 1.9% nga po yung inflation. Kagabi, medyo pangit yung galaw ng US, pero ngayon, parang okay naman kahit paano yung futures ng US market natin. Okay, so ayan, mura na ulit. So tapos maganda pa ang palitan. Medyo, kumpara sa US dollar, lumakas si piso. Pero kumpara po sa ringgit, tumaas yung palitan namin. Malakas si ringgit ngayon. Okay, so yun lang. Yung mga na-post natin for today's trading natin. Patalastas ulit yung ating Patreon. Ayan, so check mo na po sa weekends. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel po natin. So kung gusto yung matuto, guide sa trading sa PSE market, pwede po kayong sumali dito. Okay? Or dun sa YouTube. So tingin tayo dito sa Galawan, sa PSE natin. So on the way na tayo sa 7,000. Ayan, pwede siguro iakyat. Although parang nandito pa rin sa 7.4 na. Pero pwede siguro, baka 7.5 na by next week. Kung wala naman masyadong, minsan kasi sa weekends yung mga negative news. Pero kung wala naman negative news siguro sa Middle East by Saturday at saka Sunday, then expect meron tayong breakout dito sa 7,500 kasi nakapwesto na sila eh. So mantakin mo 15 billion yung net foreign buy na market natin. So mahaba-habang hawakan. So pakonti-konti lang ako mag-TP sa mga big caps kasi hindi natin alam, di ba? May good sentiment yung market natin. Okay, so maganda lahat ng indicators. So papunta ulit sa overbought si RSI and okay pa rin naman yung MACD. Yung ating price action is actually kumbaga parang parabolic din si si PSE na yung galawan, di ba? So yung mga higher low niya, konti-konti lang yung pinapakita na pullback tapos okay, adjust ulit natin. So 7.1 or 7.2 yung pinaka main support ng market natin. Pero yun nga, sabi sa inyo, pakiramdam lang naman. So may chance next week na mag-break dito sa 7,500 level C PSE. Lalo na binobomba pa rin siya ng ating mga foreigners. Kaya maganda maghanap sino ba yung mga stocks sa mga big caps na stocks natin. Ayun si BDO pala. Yung mga pinapasok na mga foreigners natin. Si Ayala Okay, nag-worry din ako dito kasi may malaking drop pero tignan mo umakyat pa yung price action niya. SM, ayan. Ayan, eto na pala yung mga binobomba ng foreigners. So, si Ali, wala, pullback. GGS, wala pa rin foreigners. SMPH, wala. Si Monde, wala din siyang foreigners. Pero inakyat niya. Okay. So anyway, nakita natin yung mga big caps kanina. So dito tayo sa mga small, sa mga winners for today. So Aslag, ayan. So Aslag, grabe yung
pinondohan talaga si Asla. 3 million lang pero bomba yung price action. So 13.16%. Si Haven, so nag-doji pala siya kapo, no? 11%, so lalaki na mga galaw natin. Tapos next si Home, mga billiard stocks, yun nag-overbought na. 6.85% si Monde, so 6.5 si Med, wala namang volume to si Med. Meralco, ito malaking volume. Ayan, so may foreigners, ito pala. Ayun, grabe yung mga stocks natin, no? Ang tataas ng galawan. 4.41%. BPI, breakout, laki. 4.02%. Sino pa? SGP, 3.4%. May nagka-volume din siya, nawala yung volume tapos biglang nabuhay siya. CNPF, maganda rin yung galaw. Halos pa breakout na rin. 3%. Ayala, so maganda. Okay, so maraming ayan, maraming maganda yung galaw for today. Tapos dito sa mga losers, hanap lang tayo ng medyo may volume, mga penny stocks yung mga bumagsak. 7, okay, minus 3%. Parang pagod na si 7-Eleven, si Lotto. Hindi na bumalik si Lotto natin. 10K lang yung, wala siyang volume, no? Ito si DHI, medyo delikado, 1 million lang yung traded value. Ayan, yung mga mining natin, nag-pullback talaga, 1 million. Minus 2% si FNI. Apollo, nag-uukay pa rin. CPG, may dividends naman na binigay ito. Okay, so konti lang, no? Yung malalakas yung drop dito sa mga big caps na stocks po natin. So balik tayo dito. And silip tayo sa US market. Refresh ko lang ng konti para makita natin yung tamang galaw ng US market. Hopefully hindi matuloy yung Israel na. Pero mukhang babawi ang Israel doon kaya nag-expect na rin ako baka may pagkatapos siguro ng 6.5 kung sabihin natin 7.5 hindi naman magkaroon ng giyera and then suddenly for the week magkaroon ng giyera, pwedeng mag-pullback si PSC market. Ayan, medyo malakas yung opening dito sa sa market natin sa US mamaya. Ayan. So futures, S&P 0.24, so maganda mamaya. Dow Futures 0.09, Nasdaq is 0.38. So babawi siya ngayon. Tapos dito sa European markets, mix, may berde and then merong mapula. Tapos dito sa bandang Asia, mix din tayo. Lakas lagi ni Hong Kong, 2.8%. So the rest, pullback. May mga pullback tayo dito. Okay. So overall picture, maganda sa US, Europe okay din, pero sa Asian markets for today is parang hindi maganda yung galawan naman niya. Ayan. So okay. Tapos dito sa bandang crypto, refresh ko din para makita natin yung actual na galawan sa kanya. Okay, so base dito, ayan, bumabawi na po si Bitcoin natin. So nag-up siya 61K, Ethereum 2.3, tapos si BNB is 500. Ayun, nag-drop si BNB pala. 600 na to last time, di ba? Bumabawi na Sol. So nagbabawian ngayon yung galawan ng mga cryptos natin. Okay? So hopefully mamaya okay na yung galawan ng cryptos. And then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si Monday. Siguro pwede rin naman, no? Pwede nating sabihin na since medyo mababa yung inflation natin, yung purchasing power ng mga tao is pwede siyang maengganyo na gagastos talaga sila. So ito mga products, diba? Mga goods, mga pwede kainin. Ayan. So Monday pwede siya sa mga consumer natin. So kaya siguro nag-breakout din siya ng medyo maganda. Kaya lang wala siyang foreigner, negative 4.65 million. Anyway, malakas naman yung sipa. So siya yung isa sa humatak ng market and nag-close siya ng 6.51%. So breakout. So on the way na tayo dito. Tataas ko na ba? Tataas na natin kasi medyo maganda yung itsura ng market natin. So hindi magandang kalaya yan, less than 10% siguro, no? O mga 6% din lang. So potential pwede rin naman. So kung gusto mo or kung gusto mo, tundan mo na lang yung trend channel natin sa kanya. So parang ganito yung pinapakita na itsura na gustong puntahan ni Monday natin. So baka next week, no, medyo maganda na yung galaw ni Monday natin. Okay, so
nakarangkada na. So abangan na lang ng mga holders kung aakyat pa itong si Monde natin. Bullish yung market eh. So may opportunity, di ba? So halos mag-overbought na rin si Monde natin. So okay lahat ng indicators. Daan-daan lang yung galaw niya, no? Akala mo hindi na siya lalaban pero biglang nagkaroon ng good closing for the week natin si Monde. Okay. So okay lahat ng mga indicators natin sa kanya. So potential consumer, mas mataas yung buying power. So potential na umakyat. Ayan, URC kaya din siguro umakyat si URC. Si Pure Gold, hindi ko nasilip kanina eh. Umakyat din ba? O nauna na si Pure Gold natin. Pero good news to para sa mga consumer products natin. So balik natin kay Monde. Okay, so next, Aslag. So meron siyang good news kanina. So mukhang yun yung binantayan ng mga traders natin. Grabe din yung lagay. Yung taas na ito. 20%. Hindi ko na tsambahan tong si Aslag natin. Wala kasi siyang volume last time eh. Tapos nung wala tayong BP, saka siya nagkaroon ng malakas ng volume. So anyway, congrats po doon sa mga meron. Ayan, nabuhay si Aslag natin. Deads na pala to ng tagal na rin, no? Halos 2 years ng below IPO price. So next resistance. O dito tayo. 1.38. Pag medyo malakas, pwede dito 1.49. Pero dito ko muna ilalagay. Ayan. So 1.4 na resistance level natin. Tapos yung support, syempre halos dito sa half body ng candle natin. Okay? Mga 1.2. Ayan. So wala siyang trend kasi parabolic eh, diretso yung yung galaw niya. Wala tayong makuha ng trend diyan. Kaya lang overbought na si Aslag. Ayan. Pero malakas yung volume niya. Nandiyan lang. Hindi pa naman sila nagbebenta. So 13.16% na galawan. Congrats po yung mga nakapulot sa kanya simula kahapon. Okay? At yung mining natin, so nag-pullback. Grabe naman kasi lakas nila kahapon. Ayan. So nag-close the gap ng konti pala si Nickel. Close yung gap natin. So 3.95 yung pinaka-resistance and ilalagay ko pa rin sa mataas hindi naman yata nag-pullback na malakas yung global prices. So pahinga lang siya kasi overbought na. So nakailang araw na siya dito sa overbought. Okay? So bullish yung RSI. Drop siya ngayon, negative 1.83% and 409K net foreign sale. Pero normal lang siguro sa kanya yan. Ayan. So ito yung titignan ko na trading range para kay nickel natin for the short term. Kasi malakas yung sipa niya, nag-close the gap ng konti pero umakyat pa rin yung price action natin. Ayan. Pare-parehas, price action, RSI at MACD. Uptrend yung direction nila. Okay? Next, si Home. Nakasakay ka ba dito? Sumipa ng umaga si Home eh. Tapos biglang siya, pullback ng mga sa 2% o 3% yata. Ayan, so hopefully tama yung pulot natin dito kay Home. And malakas yung close niya pero sa closing na lang to, sa closing. Ayun so medyo pinitik na siya nung closing natin. Hopefully, tingnan natin kasi may trend yung mga billiard stocks. So nag-resist siya dito or rather huminto sa MA100. Ayan, optimistic ako dito. And medyo bias tayo kasi na-timingan natin kanina. Tingnan natin next week kung aakyat si Home natin. Sabi nga natin, hindi pa naman maganda yung punda ni Home natin. Pero may trend kasi yung mga billiard stocks nga po natin. Yun lang, nag-overbought na siya kaagad. Ayan. So, pero may volume siya, 6.59 million. So, 6.85%. Maganda yung galaw. And meron siyang konti, 390K net foreign buy. Ayan. So, maganda kasi na-break natin itong pinag-uusapan natin sa kanya. Itong dalawang candle na to malapit sa MA 100 naman. Ayan. So, okay din yung ating MACD and bullish yung direksyon ng ating RSI formation naman. Okay? So, very good. SCC. Okay. So, ito na. So, eto, wala tayong trend na makukuha sa kanya kasi sideways lang naman yung galawan niya. Pero yun nga, marami po yung nag-aabang sa dividendo natin dito kay SCC. Ewan ko kung meron na pero may good news tayo dito. Okay, so sabi next week, abangan natin kung totoo yung sinasabi nila. So, syempre, nagugustuhan kasi natin kay SCC, yung dividendo, very, very generous kasi, di ba? And normally, mga nasa
nasa 10% yung usual na binibigay niya na dividendo. So October yon. So abangan natin yan, pero ito yung good news niya. Silip ko kanina. So may, kailan ba to? Bago lang ba to? Hopefully hindi to luma. Okay, September 30, October 4. Ayan, last week, no? Ayan. So last week, ayan. So nag-acquire si Mr. Konsuji. Sino ba to? Anak niya, pamangkin. Vice President na Business Development Officer. So makita mo dito, ayan. Ayan. So namili siya ng SEC. Kaya pala medyo sumipa siguro ng konti nung ano. Ito, may sipa. Pero September, ayun, namili siya ng mababa. So balikan natin 'yon. Ang average niya is nasa 32, ang price natin ngayon is 33. Panalo siya. And kung may darating na dividendo, laki niya, no? Dami niyang binili, 133,000 shares. And makita mo dito, halos 1 million siguro na yung binili ni Christopher. Ayan. So yan po yung pinaka-catalyst natin kay SEC. Kaya siguro bumalik siya pumunta sa number 2 sa trending stock. So abangan natin, tingnan natin. Cross fingers tayo dito kay SEC. Pag nilabas niya yun, so may potential gap up na galawan. Okay? Next, SCP. Wala akong nakitang good news sa kanya. Wala tayong nakitang news. NRCP, actually NRCP yung medyo gumagalaw last time. Pero ayan, gumalaw na rin. Nag-break na rin, natuloy. So hindi natuloy dito last time. Kala ko magpo-pullback na to. So buti dumiretso si SCP natin. So maganda yung galaw ng RSI. Ang closing natin is okay din kahit pa paano, malit lang. Pero okay yan, good sign. 3.4%, meron siyang 87K net foreign buy. Walang foreigners din, mga locals to. So support ko na yung MA100 and ayan, tumitingin ako dito sa 10.6 or pwede naman natin baba ng konti dito muna sa 10.3. Ayan. Medyo bias tayo dito kasi nahuli natin to sa SCP natin. Ayan. So 5%. Okay, potential. Kung matuloy yung yung galaw natin by next week, pero optimistic tayo kasi malaki na rin yan 18 million last time nawala yung volume niya. Pero hindi siya kasing lakas ng mga volume na kung titingnan mo yung itsura, 'di ba? Kanina si ba 'yun? Si Aslag. Although mababa yung volume ni Aslag natin. Okay, so anyway, hopefully good sign for next week trading natin. Uptrend lahat ng indicators din sa kanya. Okay, so maganda yung weekends natin. So nagbalikan kahit papaano yung ibang stocks, pero yung mga properties ang tinamaan sa Friday trading. May banks pa rin yung pinakamalakas sa buong market, followed by for this week is yung mining kasi umarkada siya, and then yung mga holdings natin. Umakit yung mga holdings natin for today's trading natin. Okay, so yun lang muna. Good vibes yung weekends natin. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Pwede ka mag-join sa group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading po sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Tama-tama na kasi October 4 pa lang for the months cycle natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.